Pangalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. Yan. At hayaan niyo pong basahin ko ang mga talata. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let's pray. Father in heaven, thank you for this morning, Panginoon. Salamat dahil ang iyong mga salita ay nakarating sa aming kapanahunan at ito'y naisalin sa isang lingwahe na aming naiintindihan. Kaya Panginoon, sa amin pong pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita, ang Holy Spirit, ang tunay na tagapagturo po namin, bigyan kami ng wisdom para maunawaan po namin ang iyong mga salita at hindi po hanggang unawa at understanding, kundi Lord, tulungan niyo rin kami na ma-apply namin ito sa amin pong buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Makakaupo na po at pagpapatuloy ko yung binahagi kong message nung nakaraang linggo tungkol sa Sola Scriptura, and this is part 2. Tandaan niyo po, no, doon sa ating lesson ay gamitin ko muli yung sinabi ni Dr. Phil Stringer sa book na Faithful Baptist Witness. The first and most crucially fundamental Baptist distinctive is the doctrine that the Bible is the Christian's sole authority for faith and practice. All other doctrines and Baptist distinctives rest entirely upon the reality of this truth. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga na ang pangalan, kumbaga, may mga iba po sa panahon natin ngayon, bagamat sila po ay mga Baptist, pero inaalis nila yung pangalang Baptist. May mga nagpa-practice o may gumagawa po ng mga ganyan. Pero ako'y naniniwala na napakahalaga na ang pangalan ay hindi dapat mawala sa karatula. Bakit po? Kasi yung pangalan pa lang nating Baptist, kung ikaw ay napunta sa isang lugar at tumitingin-tingin ka halimbawa sa mga churches, halimbawa ikaw ay mag-church sa Sunday at naghahanap ka sa isang place, of course, ang hahanapin mo bilang Baptist, maghanap ka ng Baptist. 'Di ba? Kasi pag dumaan ka sa mga, halimbawa may nakita kang church, halimbawa nakalagay diyan Love of Christ Fellowship. O kaya may nakita ka na Bread of Life Fellowship. So pagtingin mo pa lang, ano paniniwala niyan? 'Di ba? Wala kang idea. 'Di ba? Siguro may tinapay doon, pero hindi mo alam kung ano yung paniniwala nila. Hindi kagaya na pag Baptist talaga nakalagay niya, kahit ano pang ibang pangalan niya, no? Kaya na Faith Baptist Church, By Grace Baptist Church, no? O ano man yan, basta pag nakita mo yung pangalang Baptist, may idea ka na kaagad kung ano ang paniniwala ng samahan po na yan, o yung church po na yan na iyong nakita kahit na nasa ibang lugar ka. Tandaan po natin, no, tayo po ay Baptist, hindi dahil trip lang natin na yan ang pangalan, kundi yung pangalan mismong dinadala natin ay may nakakaakibat na kahulugan po yan. Bagamat may idea na tayo, pero balikan natin ng konti itong Baptist distinctives na ito. Next slide. Kung makikita nyo po mga kapatid, sabi nga ni Dr. Phil Stringer, since ang ating message is about sola scriptura or scriptures alone, unang-una po sa paniniwala ng mga Baptist, noon pa man sa ating mga ninuno sa pananampalataya, ito po yung pinakauna. At yung mga susunod na lang po dyan ay nakadepende dun sa una. At yan po is Bible is our sole authority. Now, when it comes to our faith and practices, Bible po tayo. So dyan pa lang sa una, obvious na obvious, pag nakita nyo yung karatula na Baptist, ay hindi yan naniniwala sa extra biblical revelation. No? Yung church na yan, hindi yan naniniwala na ang doktrina ay kukunin sa panaginip o kaya kukunin dun sa lumilipad na ibon. Hindi. Sa Bible. Kaya nga ganyang kahalaga ang pangalan na nakadikit po sa atin. No? At dito rin po, pag na itong Baptist distinctives na to ay inyong isinapuso, kumbaga, pag may nagtanong sa inyo, Brad, ano ba pagkakaiba ng Baptist at saka ng Methodist, halimbawa? O ba, ano ba pagkakaiba ng Baptist at saka ng mga Protestant? Alam nyo, pag naintindihan nyo lang yan, dyan nyo na makikita ang pagkakaiba. No? Kasi merong mga grupo ng mga evangelicals
Naniniwala sila that the Bible is the final authority. Ginagamit nila yung term. Tayo po, hindi ganun ang ginagamit natin. Bible as our soul. Sola. Kasi pag sinabi niyong sola, wala nang iba. Pag sinabing final, tandaan niyo po, pag sa pelikula, di ba, pag sinabing final, may part 1 pa yan. May part 1, may part 2, baka may part 3 pa, saka na yung pinaka-final na chapter. Kahit sa libro nga, ganun may mga final. So, tayo po hindi. Isa lang talaga. Sola. Nag-iisa lang at ang ating pinaka-authority, Bible. Kaya nga tayo naniniwala sa autonomy of the local church kasi naniniwala tayo sa Bible is our sole authority. No, bakit ang Baptist, pag tinanong nyo, saan ba ang pinaka mother church ng buong Baptist church sa mundong ito? Wala ho kayong makikita. Wala tayong pinaka-central headquarters. Hindi kagaya ng Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses. Pag nagtanong kayo sa kanila, meron silang masasabi kung saan yung pinaka-central headquarters po nila. Kaya nga, kung naalala nyo, itong week lang po na ito, mga nakaraan lang, di ba, nagkaroon ng mga tinatawag na Baptist Day. Pero mapapansin nyo, hindi naman lahat ng Baptist ay nagsiselebrate o nag-celebrate kasi nga, autonomous tayo. Since autonomous tayo, kanya-kanya tayo. Kung yan trip nyo, gawin nyo. No? Kung yung isa feeling nyo naman, hindi dapat, baala kayo. Depende sa local church. Depende po sa stand, sa paniniwala. Pero ang basis niyan, bakit autonomy of the local church? Kasi nga, Bible ang ating pinaka-authority. Wala tayong pinaka-papa na magsasabi sa atin, ito lang ang ating paniniwala. Wala tayong ganun. Meron tayong Bible. Ito po yung ating pinaka-authority. Naniniwala rin tayo sa priesthood of all believers. Bakit? Ibig sabihin niyan, lahat tayo kasi priest. Sa isang Baptist na church, wala kayong maririnig na title na priest. Although minsan kami po sa mga funeral services, napagkakamalan din kaming pare minsan. Kaya minsan, oy, Father, salamat sa homily. No? Kaya nga, muntik na ako mapagano nung tinawag akong Father. Pero ibig sabihin lang po niyan, mga kapatid, bakit hindi tayo naniniwala, o bakit tayo naniniwala na lahat kasi tayo ay priest? Kasi yan ang turo ng Bible. Na lahat tayo, directly makakalapit tayo kay God, no? Prayer, no? Makakapanalangin ka, hindi mo na kailangan dumaan kung kani-kanino, kasi lahat tayo ay priest. Yan ang turo ng Bible. Pag mananampalataya ka, priesthood o priest tayong lahat. Isa lang ang high priest natin, nasa heaven, and that is the Lord Jesus Christ. Bakit tayo naniniwala sa 2 ordinances? Believers baptism. By the way, ang baptism natin, lubog, hindi wisik. May mga Protestant churches, naniniwala sila sa wisik. May mga Protestant churches na ang sanggol ay kanilang binabautismuhan. Wala kayong makikitang baptist na ganyan. No? Kasi naniniwala tayo, believers baptism. Ang binabaptize, ligtas lang. At saka yung nagpapartake ng Lord's Supper, although minsan may konting pag nagkakaiba dyan, pero basically, ang nagpapartake ng Lord's Supper, save. Ligtas. So, bakit tayo naniniwala niyan? Kasi nga, yan ang turo ng Bible. Yan ang makikita nyo sa Bible. Wala kayong makikitang sanggol na bininyagan. Wala pong ganun. Bakit tayo naniniwala sa individual soul liberty? Individually, mananagot tayo sa harapan ng Diyos kasi yan din ang turo ng Bible. Bakit tayo naniniwala na ang pagiging member ng isang local church ay saved, tapos baptized, no, local church membership? Kasi yan din ang makikita natin sa Bible. Ang mga naging member ng local church, sila po ay ligtas na, sigurado sa kanilang kaligtasan, at sila ay nabautismuhan. Water baptism. Then naniniwala din tayo sa 2 offices, pastor at saka deacon, hindi demons, no? Deacons. So dito po makikita natin sa Bible, bagamat may tinawag na bishop, may tinawag na mga elders, pero basically yan po yung mga pastors ng local church. Then naniniwala tayo sa separation of church and state. Iba ang pinagkukunan na authority ng state, meron tayong constitution, pero ang atin po as a church, ang pinaka-constitution, ang pinaka-highest constitution natin is the Bible. Kaya nga kung dumating ang panahon na iba ang tinuro ng batas, halimbawa, dumating ang panahon, sinabi ng batas ng Pilipinas na pwede na yung abortion, halimbawa, naging legal na ang abortion sa Pilipinas. Tapos sinabi halimbawa na pwede nang ikasal ang parehong lalaki, pwede nang ikasal ang parehong babae, hindi pa rin natin susundin yun kasi ang pinaka-authority natin, ang sole authority natin, it's the Bible. Pag yung sinabi ng state is against the Bible, then Bible tayo. Aba, hindi na iba sa atin yan. Mga ninuno natin sa pananampalataya, willing silang pugutan ng ulo, willing silang sunugin ng buhay
para lang manindigan sa katotohanan. So basically, yung Baptist distinctives na yan, bakit yan ang paniniwala natin? Bakit yan ang pinapractice natin hanggang sa ngayon? Kasi yan po ang turo ng Bible. Ganun lang po mga kaibigan at mga kapatid. Kasi tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga Baptist, siniseryoso natin ang tinuturo ng Bible. Okay? Hindi kagaya ng iba, ano lang yan, dati lang yan, ngayon hindi na. Hindi po. Naniniwala tayo na, kumbaga, ang tinuro ng Bible is kahit nagbago ang panahon, kahit nagbabago ang teknolohiya, kahit nagbabago pa ang kultura, pero ang doctrinal teachings ng Bible, hindi po pwede. No? Kaya nga, dito makikita natin na ito pong naalala ko tong balikan natin ng konti yung atin pong naging pag-aaral nung nakaraan. No? Number 1, sola scriptura, tinignan natin yung boundary. Pag sinabi nating Bible alone, Bible lamang, saan ito nasasaklaus? Kumbaga ito yung pinaka saan siya bounded? Number 1, bounded by the Spirit's inspiration. Kasi alam nyo, may mga iba't ibang teorya pagdating sa inspiration of the Bible. Na pag sinabi nating inspiration of the Bible, sabi nga ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Ang Bible na turo, all means all. Lahat po, mula Genesis hanggang Revelation, Word of God po ito. Pero may mga nagtuturo ay hindi. Naglalaman lang yan ng salita ng Diyos. May mga nagtuturo naman ay hindi. Ang Bible, full of mythology. Hindi natin tinatanggap yung mga ganong bagay kasi ang ating pananampalataya ay naka-base sa sinabi ng Bible. Okay? Hindi tayo against na dapat tayong mag-aral. No? We're so blessed. May mga Baptist po na mga scholars na tinatawag, pero hindi tayo under ng kanilang authority. Pwede silang magkamali. Bible pa rin ang ating sukatan pagdating sa paniniwala. So, number 2 po, bounded by the sufficient information. Ibig sabihin, sufisyente na po ang Bible. Itong aklat na ito para malaman natin kung paano tayo maligtas, paano tayo lumago sa ating pananampalataya. Kumpleto na po ang banal na kasulatan. Hindi na po kailangan ng extra biblical revelation, hindi na natin kinakailangan ng mga additional books para tumibay, lumago tayo sa pananampalataya. Bible po ay sapat na ang sinasabi o nakasulat po dito. And number 3, of course, tayo po ay bounded, ang sola scriptura is bounded by the scriptural interpretation. Kahit naniniwala ka na ang Bible ay siyang authority lamang ng iyong pananampalataya, pero kung mali ang iyong interpretation, wala din yung paniniwala mo na sola scriptura. Kasi nga, sabi nga, kung gagamit ako ng Latin na term, kung ang sola scriptura ay kamag-anak or kadikit, sabi nating kambal ito ng tota scriptura. Na pag sinabing tota scriptura, buong Bible, all. No, kumbaga, ang ating paniniwala is hindi lang po yung Bible ang authority natin, kundi paniniwalaan natin yung buong Bible talaga. At yung interpretation natin, dapat wala tayong babanggain na mga talata mula po sa banal na kasulatan. So that's number 1. Let's go to number 2. Sola scriptura, the basis. Ito ang batayan, ito ang basis ng atin pong mga dapat paniwalaan. 1 Corinthians chapter 4 verse number 6. Merong sinabi dito si Apostle Paul, hayaan niyo pong basahin ko ang talata. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us, sabi ni Paul, not to think of men above that which is written. So mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, pagdating sa aral, pagdating sa doktrina, walang hihigit sa scripture. Kahit yan si Apollos pa yan, kahit si Paul pa yan, o sino pa yung tatawagin natin na talagang mga great men of God, hindi sila pwedeng mag-exceed doon sa sinasabi po na authority ng banal na kasulatan. Kaya nga, nakakalungkot po because historically speaking, maraming mga religions ang nagkaroon ng mga iba-ibang tradisyon na obviously hindi na ho biblical. At hindi lang yan, talagang tahasang kumukontra na sa teachings ng Bible. Alam niyo mga kapatid, bagamat minsan ay
iniisip natin, bakit hindi na lang magkaisa ang baptist? Di ba, kumbaga yun nga ina-attempt na pag Baptist Day, dapat magkaisa, pero hindi talaga malabo talagang magkaisa. Kasi nga po, mga kapatid, sino mamumuno? Yun yan Yun ang malaking tanong po dyan. Hindi tayo magkakaisa, kasi sabi nga, naalala ko sinasabi ng Pastor Tan, magagaling tayong lahat Di ba? No? Kaya, mahirapan. Magkakaisa lang tayo pag dumating na si Jesus. Pero sa ngayon, makontento muna tayo, Bible lang muna tayo. No? Kung ano lang sinasabi ng Bible, doon lamang po tayo. Pero yun nga, kasi sa pag-aaral ng kasaysayan, maraming mga tao na kinontrol nila ang isang reliyon, ang isang samahan. Alam niyo, doon nyo talaga makikita na ang pagiging makasalanan ng tao. Kasi pag ang tao, pag nabigyan ng absolute power, nagiging corrupt talaga Yan ang nagiging problema. Kaya nga even sa history ng church, di ba, merong pagkakataon, alam nyo, ang design ni Christ, autonomous. Walang pinaka-central headquarters. Bagamat andyan dyan yung Church of Jerusalem, pero hindi nila central headquarters ang Church ng Jerusalem. Autonomous ang mga churches. Kaya mapapansin nyo, di ba, nung nagpadala si Jesus Christ ng letter sa Book of Revelation, nung sinulat ito ni John, pinadala dun sa 7 churches. Kung tutuusin, kung centralize ang church, dapat isa lang ang pinagdalan, doon lang sa Roma o kaya kung doon sa Jerusalem. Hindi Talagang individual church ang pinadalan kasi bawat local church is independent. Bawat local church ay may kanya-kanya, autonomous ang pinaka-sistema, kumbaga. Yun nga po, dumating ang panahon na ang church ay nagkaroon ng unti-unting kumbaga nagkaroon ng mga headquarters na tinatawag, nagkaroon ng mga title or position ang mga leaders na above doon sa sinasabi ng Bible. Kaya nga 'di ba even yung term na bishop na iba yan sa Bible, pag bishop, pastor lang ng local church. Dumating ang time na sa history, pag sinabing bishop, mas matataas to sa mga pastor. Ito yung may hawak na mga pastors. At dumating ang time, dahil nga naging tradisyon na ang naging authority, lumabas na po yung mga title na mga arsobispo, nagkaroon na ng mga kardinal, nagkaroon na ng mga pope, which is walang basis, walang teaching sa Bible. At in fact, kontra pa nga, dahil sabi ng Bible, isa lang ang Father dapat, yung God the Father lang. Walang human father. Kaya nga, gusto ko lang gamitin ito, although hindi ako nag-agree sa lahat ng teachings ni Martin Luther. Pero ang ganda nung sinabi niya, ito yung pagkakataon na si Martin Luther, nililitis siya ng Roman Catholic Church. Di ba, ang background ni Martin Luther, dati siyang pari, nakapag-aral siya ng Bible, no? Illegal na pag-aaral pa, hindi ito yung, kumbaga, hindi ito yung pinaka-textbook nila talaga sa school nila. Nag-aral siya, at sa pagiging seryoso niya bilang isang priest, grabe po yung kanyang pagiging deboto sa kanyang pananampalataya. At nabanggit ko pa nga noon na even yung kanyang father confessor, asar na asar sa kanya kasi araw-araw at sa isang araw, ilang beses siya na nagkukumpisal doon sa kanyang father confessor kasi nakita niya yung sarili niya na siya'y makasalanan. At hindi nawawala sa konsensya niya, kaya nga pumunta pa siya ng Rome, baka sakaling mawala itong guilty na nararamdaman niya. Pero alam niyo, nakalaya lang siya nung nabasa niya ang Bible. Na ang sinasabi ng Bible, the just shall live by faith. At sa kanyang pag-aaral ng New Testament, naunawaan niya na ang kaligtasan is by grace through faith. At nung nililitis na siya, ang ganda nung sinabi niya, sinasabi sa kanya nung, kumbaga, yung council na kanyang kausap, sinasabi sa will you recant? No, kumbaga, tatalikuran mo ba yan, yung paniniwala mo na justification by faith? No? Naglagay ka pa ng 95 thesis, kinontra mo yung teachings ng church. Alam nyo, sabi niya, unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by plain reason, for I trust neither popes nor councils alone, since it is established that they have erred again and again. Yun nga po, pag tao talaga ang standard, magkakamali talaga. My conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not recant anything, for it is neither safe nor right to go against conscience. Here I stand. I can do no other. God help me. Amen. Alam niyo mga kapatid,
Simple lang naman. Sabi niya, maliban na lang kung patutunayan nyo from the scriptures na mali yung paniniwala ko, magre-recant ako. Pero hindi Tradisyon. Church magisterium. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ganyang kahalaga ang doctrine ng sola scriptura. Scriptures alone. Kasi ang tao, pwedeng magbago ng isip. Pag ang doktrina ay man-made, pwedeng magbago yan. Kaya nga, di ba, merong mga religious, merong mga religious founder. Like for example, yung pinaka-founder ng INC, meron siyang mga teachings before na kinontra niya later on. Bakit? Kasi nga nag-iimbento siya ng sarili niyang aral. Hindi nakakapagtaka na after ng ilang taon, kukontrahin niya yung sarili niya kasi nagfo-formulate siya ng sarili niyang teaching. In fact, ganun din si Eli Soriano Di ba? Kaya nga, yung dalawa, yung dating daan tsaka yung tamang daan, no? Hindi na tuloy yung program ni Pastor Tan na paraanin niyo ko Kasi, di ba, nagkakagulo yan dati, nagdedebate yung dalawang yan. So, yun nga, no? Makikita natin na bakit nakakasilip sila ng butas sa bawat isa? Kasi parehas lang naman ang pinagdaanan ng kanilang mga founders. Nag-formulate sila ng sarili nilang teachings, kaya hindi nakakapagtaka na after ng ilang taon, kukontrahin nila yung sarili nila. Pero alam niyo mga kapatid, napakahalaga na ang ating katuruan, ang ating teachings, yung sinasabi ng Bible na walang kinokontra mismo sa banal na kasulatan. Kaya nga, number 1, sola scriptura, when it comes to our doctrine. Pagdating sa doctrine, pag sinabi nating doctrine, by the way, sa iba kasi, iniiwasan nila itong salitang doktrina. In fact, may mga nagsasabi na, sa church namin, hindi namin masyado pinag-uusapan yung doctrine. Alam niyo, nakakalungkot yung ganun. Kasi pag sinabi niyong doctrine, ang ibig sabihin yan, yung tinuturo ng Bible. So pag sinabi ninyo na wag nating pag-usapan yung doktrina, ibig mong sabihin, wag na tayo mag-usap ng Bible dito. Mag-joke na lang tayo. Mag-comedy na lang tayo. Hindi po, mga kapatid. Dahil sabi nga nung talata natin sa 2 Timothy, that all scripture is given by inspiration of God. At anong sabi doon? And is profitable for, number 1, doctrine. Doktrina. Kaya kumbaga pagdating sa doktrina, mga kapatid, makikita natin si Apostle Paul. Kaya nga, di ba, meron tayong ninuno sa pananampalataya. Ang tawag sa kanila, Paulicians. Bakit sila tinawag na Paulicians? Kasi nga, every time na nagtuturo sila o nagko-quote sila ng scriptures, madalas ang ginagamit nilang mga verses ay yung mga sinulat ni Apostle Paul. Kaya sila tinawag na mga Paulicians. And by the way, ang mga Paulicians na ito ay nagpa-practice ng tinatawag natin sa ngayon na Baptist distinctives. Bagamat may mga aklat tayong mababasa na ang Baptist ay nagsimula after the Reformation. Kaya nga naalala ko nung nag-LPG kami kila Pastor Lemuel, may binigay silang libro na sinasabing ang Baptist ay nagsimula pagkatapos na ng Protestant, ng Reformation era. Alam nyo, totoo naman yun, kung ang pinag-uusapan natin, lumitaw yung pangalan. Pero pag ang pinaniwalaan natin yung practice mismo, before the Protestant, before the Reformation, may mga nagpa-practice na ng Baptist distinctives. At yan nga po, kaya nga may mga Anabaptist, kaya nga may mga Paulicians, at may mga nauna pa, mga Donatists. Diba? Kaya nga yung mga kasamahan natin dito, mga nagkakape, mga copyist yan No? Kasi kakakape nila mga Barako boys, di ba? So, dito makikita natin na hindi man sila tinatawag noon na Baptist, pero yung practice nila, tsaka yung mga doktrinang ginagawa nila, yan yung Baptist distinctives na tinatawag natin. At sabi ko nga kanina, Paulicians, kasi si Apostle Paul, pagdating kay Apostle Paul, big deal ang doktrina. Tingnan nyo halimbawa in Titus chapter 1 verse 9, bilang preachers, bilang pastors, ito ang sabi ni Paul kay Titus, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. So, bilang mga preachers, sabi niya kay Pastor Titus, ito ang kinakailangan na qualifications ng isang pastor na siya ay, kumbaga, able by sound doctrine, tapos both to exhort, nagbibigay ng exhortation, at saka i-convince din po yung mga sumasalungat o yung mga gainsayers, sumasalungat sa tamang aral. Kaya nga sa totoo lang,
madaling tawaging pastor, mahirap magpakapastor kasi kahit graduate ka na sa Bible school, kailangan mo pa rin mag-aral. Kasi tandaan nyo po, ang daming mga nagtuturo ng mali sa paligid. Kaya nga hindi nakakapagtaka, di ba, na merong mga iba na may lumabas lang na bagong aral, social media, naniwala na kaagad. Ganun po mamanlin lang ang kaaway. Kaya nga kailangan maging matibay tayo when it comes to doctrine. Kay Apostle Paul, big deal ang doctrine. Sabi niya rin kay Timothy in 2 Timothy 4:2, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and, ano sabi niya? Bahagi pala ng preaching, doctrine. So ipangaral ang doktrina. Sabi naman ni Apostol Juan, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God? He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Mga kaibigan at mga kapatid, sa pananaw ni Pablo, sa pananaw ni Juan, mahalaga ang doktrina. Hindi siya yung pwedeng, magkaiba tayo. Sige, okay lang yan. Magkapatid pa rin tayo sa pananampalataya. No! Hindi ganon. Dahil si John mismo, sabi niya, huwag nyo nga papapasukin sa bahay ninyo. Hindi mo nga pinapapasok, pinapakinggan mo naman sa social media, hindi nakapasok din yung aral. Dahil ang mga kulto, ang false teaching, high-tech na rin. Ganun po sila. Kaya nga, hindi dapat natin entertain yung mga nagtuturo ng mga mali na yan, yung mga nagtuturo ng mga maling doktrina. Huwag niyong pamimeryendahin. Huwag niyong bibigyan. Minsan nga may nagbibigay pa ng pera. No! Sabi ng Bible yan. Hindi mo sila entertain. Pati yung mga books nila, huwag mong entertain. Yung mga social media account nila, no! Huwag mo silang papapasukin. Ibig sabihin lang po niyan, big deal sa mga apostol ang doktrina. Sabi pa ni Paul in Romans 16:17, balikan natin si Paul, sabi niya, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions. Sabi nila, kung mga Baptist, mga separatist kayo ang nagkukos ng division. Mali! Ang totoong nagkukos ng division, yung mga nagtuturo ng mali. At ang sabi diyan, which cause divisions and offenses contrary to the doctrine. Ano daw ang gagawin? Which you have learned and avoid them. Avoid them. Separate. So, ang mga nagtuturo ng katotohanan, hindi tayo yung separatista. Ang totoong nagpapahiwa-hiwalay, yung mga nagtuturo ng mali. Dahil ang turo ng Bible, we need to separate. We need to avoid ito pong mga nagtuturo na ito ng kamalian. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ganyan kahalaga ang sola scriptura. Pagdating sa doktrina natin, ano ang sinasabi ng Bible? Nakakalungkot, marami tayong mga kababayan, napaka-ignorant pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, kamakailan lang, nakakita tayo ng mga video na nag-trending sa social media. Grabe, ang dami-daming mga kababayan natin. Ayun, hinihila yung, alam natin kung ano yun. Hila-hila rito, nagpapatungan, may nahimatay. Hindi ko alam kung namatay talaga o basta may mga natumba, may mga nagsuntukan pa. Dahil akala nila sa pamamagitan ng paghihila nila nung rebulto na yon, akala nila mapapatawad sila. Kaya nga after nun, pwede na mag-inuman kasi napatawad na eh. Inuman na, yosi na, sugal-sugal na, kasi nga nabawasan na daw. Mga kapatid, bakit ganun ka-ignorant ang mga kababayan natin? Kasi nga walang alam sa scriptures. Ganyang kahalaga ang Bible. Kaya dito sa Faith Baptist Church, talagang we're so blessed kasi Bible tayo. Minsan matatawa tayo sa kanila, pero sa kabilang banda, malungkot din tayo kasi ignorant sila. At syempre, paano nila malalaman ang katotohanan kung walang magtuturo sa kanila? Ganyang kahalaga ang ministeryo ng gospel sower. Diba? Ginawa mo to, grabe nahubaran na ng short, kakahila no. Minsan matatawa lang tayo. Pero sa kabilang banda, anong ginawa natin?
para maturuan niyang mga yan. Anong ginawa natin para ilid sila sa katotohanan? Kasi nga blinded. Walang alam sa Bible. And syempre, yung mismong sinasamahan nilang pananampalataya, hindi naman kasi sila tinuturuan sa Bible. O kaya naman yung iba, tinuturuan nga sila ng Bible, mali naman yung pagkakaturo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, napakahalaga ang Bible kasi ito po ang liwanag na magbubukas sa mata ng mga tao. Kaya nga 'di ba, tinawag na Dark Ages. Sa church history, bakit tinawag na Dark Ages? Kasi during that time, pinagbawal ang Bible. Madilim spiritually ang tao. Walang alam sa Biblia. Kaya yan yung mga panahon na maraming mga naglabasan ng mga maling aral na ang mga tao, since ignorant pagdating sa scriptures, oo lang ng oo, tanggap lang ng tanggap. Pero buti na lang, dahil ang pangako ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Pinagbawal man ng Bible, pinagbawal sa Roman Empire, pinagbawal ng mga religion ang Bible. In fact, hanggang ngayon, may mga countries na pinagbabawal ang salita ng Diyos. Kailan lang, kita nyo naman, di ba, yung mga minamigay ng tracts, huli. Dahil may mga bansa na bawal. Pero salamat sa Pilipinas, hindi pa bawal. Samantalahin natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao pong ito. Putulin natin ulit ang ating message. Pray na po tayo. Father in heaven, thank you for this morning. Salamat, Panginoon, dahil ang Bible ay iyong pinasulat sa mahigit kumulang 40 katao. Ito ay iyong preserve na i-translate sa isang lengguwahe na aming naiintindihan. At sa aklat na ito, nalaman po namin na ang kaligtasan pala ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa iisang tao, sa isang person, and that is the Lord Jesus Christ. Panginoon, marami kami mga kababayan ang nabubulagan. Akala nila relihiyon ang magliligtas. Akala nila yung mabubuting gawa ang magliligtas. Akala nila ritual ang magliligtas. Akala nila yung magbigay ka ng malaking halaga para maligtas. Pero salamat, we have the Bible, our sole authority. At sa plain understanding ng Bible, ang kaligtasan, very consistent. Believe, faith, trust in the Lord Jesus Christ alone. Sa oras na to, kung merong nakikinig na hindi ka patiyak kaibigan sa iyong kaligtasan, alam mo, gusto kang iligtas ng Panginoon. Maaring sabihin mo, ako po'y makasalanan. Yes, lahat naman ng tao makasalanan. Kahit nga akong nagpipreach ngayon, makasalanan din ako. Pero alam mo, kaibigan, ang Diyos ay matagal nang gumawa ng paraan. At yan ay nakasulat na sa Bible, matagal ng panahon, na ang sinasabi, bagamat tayo ay makasalanan, bagamat tayo ay may kapahamakan sa impyerno, pero pwede tayong maligtas. Manampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Hindi sa mabuting gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa mga ritual. No, lahat yan. Ang isip mo ay ituon mo lamang sa sinasabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. At ang sabi ng Bible, pag ikay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo na yung nag-iisang tagapagligtas, napakasimple ng pangako, ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at meron kang buhay na walang hanggan. Lumapit tayo sa Panginoon, kaibigan. Gustong-gusto ka niyang iligtas. Namatay siya sa krus para sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya. Kausapin mo siya. Pwede kitang ilid sa isang panalangin. Tara, manalangin tayo, kaibigan. Sumunod ka na may pananampalataya sa iyong puso. O mahabaging Diyos, maraming salamat po. Nalaman ko na ako'y makasalanan at hindi ko maliligtas ang aking sarili. Panginoong Jesucristo, salamat po. Binayaran mo na sa krus ang aking mga kasalanan. Salamat dahil ang isang makasalanan na kagaya ko ay pwedeng makalapit sa iyo. Ako'y nananampalataya sa iyo bilang nag-iisang daan patungo sa langit. Na ikaw ay namatay sa aking mga kasalanan.
at muling nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Kaya aking pinangahawakan, pinagkakatiwalaan ang pangako ng iyong mga salita. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen.